Hello! Magandang hapon, magandang araw, magandang gabi, magandang umaga, saan mang panig ng mundo, saang mang bahagi ng Pilipinas, nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayo at malakas pa rin ang inyong kalooban para harapin ang lahat ng mga pagsubok na ating hinaharap sa pang-araw-araw na buhay na ating sinusuong. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa ating video analysis at sa ating video talakayan. Mga kababayan, mga suki ng Ka Eric Celis YouTube channel, umaabot na po tayo sa mahigit 77,000 subscribers at ang average ng ating viewers ay umaabot po ng 25,000. At kung mayroon ng mababa na views, mga nasa 12,000. Malaki po ang naging pag-angat ng ating viewers at pati na po ng ating subscribers. Yan po ay utang na loob ni Ka Eric sa inyo sapagkat kayo po ang nagpo-promote, kayo po ang nag-share ng mga videos na ating tinatalakay. So everyday po may isang video tayo sa umaga, isang video analysis din sa hapon. And then pagdating ng gabi, alas 9:15 ng gabi sa Philippine Standard Time, magkakaroon po tayo ng tinatawag na balita at talakayan with Ka Eric, no? At everyday, therefore, mayroon tayo mga tatlong schedules na pwede nyong abangan at pwede nyo pong mapakinggan, pwede nyo rin pong ma-share sa ating mga kababayan. Okay? And sa lahat po ng patuloy na sumusuporta, nagtitiwala po sa ating Ka Eric Celis Advocacy channel sa ating YouTube at sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account, maraming salamat sa pagkampanya ninyo na dumami pa ang subscribers at followers. Ang ating Bangon Sambayanan movement na advocacy sa mga community organizing, community forum, and mobilization na isinasagawa po nila Ka Eric, you can help and support voluntarily. You can send your support sa linya po na 0916-308-7710. Uulitin ko po 0916-308-7710. Kay Langging po ang numero na yan, sa aking wife, no, si Rohilda Celis, at dyan na rin po ang ating GCash and coordination line. Maraming salamat at don't forget, it's 0916-308-7710. Mga kababayan, miminsan ko lang po makikita o miminsan lang nating mapapansin na mabibigat ang pananalita at pagpapahayag na ginagawa ni Manong Governor Chavit Singson, no? Hindi ito masyadong nagpapa-interview sa media, hindi ito masyadong gumagawa ng mga pahayag. Subalit, nung makaraan lamang na linggo o 2 days before, magkaroon po ng pambansang pagkilos noong September 21, nagsagawa po siya ng isang pagpapahayag kung saan tinumbok po ni Manong Governor Chavit Singson sa kanyang pahayag doon sa Club Filipino na ang punong kriminal na may salarin at pananagutan bilang mastermind sa lahat po ng pandarambong na nagaganap sa ating gobyerno na ito at sa ating hinaharap na problema na more than 1 trillion pesos ang nawala, ninakaw, dinurubo at kinulimbat sa kaban ng bayan, ang tumbok ni Manong Governor Chavit Singson, si Bongbong Marcos Jr. At syempre, hindi po dyan ligtas ang kanyang pinsan na si Martin Tambaloslos Romualdez. Okay? And then, pagkatapos po niyan, nagkaroon ng temporary na pagtahimik doon sa kampo o side ni Manong Governor Chavit Singson. Subalit, ayon sa kanyang pahayag kahapon, sinagot po niya itong mga mabibigat na mga paratang at pagkukunwari ng butangera at pambansang tagapagtahol o barker ni Marcos na si Aling Claire Castro, the Claire Marites, ano? Yun ang tawag sa kanya. At nang manggaling sa pilgrimage sa Rome, si Manong Governor Chavit Singson, nagpahayag siya sa social media interview na sinasabi niya na itong si Aling Claire Marites ay isang malinaw na halimbawa ng attack dog o troll ni Marcos na may katawagan na undersecretary or USEC. Ibig sabihin po, ang kanyang pagkakahulugan ng tinawag niya na
attack dog si Claire Castro. Sabi niya, pag nakaamoy ng pera, mangangagat yan, mga kababayan. Kung kaya, hindi po maiiwasan na itong si Aling Claire Marites Castro ay talagang pinatotsadahan ni Governor Chavit Singson ng todo-todo. Tinawag po siyang asong ulol o attack dog, na kung saan sinasabi inuulit-ulit ni Governor Chavit Singson na siya ay bayaran. Pag nakaamoy ng pera, tumatahol at nangangagat. Sa kung sino ang gustong ipakagat, ipalapa ng kanyang amo. So, walang respeto na maibibigay ang taong bayan dito sa tinatawag na presidential media officer ni Marcos, no? She is better known to be ang pambansang tagapagtahol o barker ni Marcos, sapagkat marami daw siyang pinaratang na mga kasinungalingan laban kay Manong Chavit Singson. Kaya, hindi na po pinalagpas ni Governor Chavit Singson at talagang minarkahan niya itong si Aling Claire Castro na isang attack dog o asong ulol. Ibig sabihin po, hindi niya nirerespeto ni Manong Chavit Singson kung ano pa man ang katawagan mayroon itong si Claire Castro na nagpapakilalang Undersecretary or USEC dyan sa PCO or Presidential Communications Office. Because this kind of person, itong si Aling Claire Marites, tagapagtahol at barker ni Marcos, doesn't need any definition kung bakit hindi siya nirerespeto ng taong bayan. The way she opens her mouth and nagkakaroon siya ng mga pag-aatake kay former President Rodrigo Duterte, kay Vice President Sara Duterte, paborito niya yan eh. Walang ibang topic ito na pinagsasabi tuwing ito ay magkaroon ng so-called press briefing, no? Kaya tamang-tama lang na tinawag siya ni Manong Chavit Singson na troll at attack dog or asong ulol. Mabigat yun, ha? Coming from a person like Manong Governor Chavit Singson na hindi po yan nagbibiro, no? Pinatotsadahan pa siya ni Governor Chavit Singson, "Girl, sinimulan mo ito, tatapusin natin." May hawak po na mga news clippings si Governor Chavit Singson kung saan ang headline kanyang binabasa na si Bongbong Marcos Jr. pala ay inakusahan at sinampahan ng reklamo hinggil sa plunder sa halagang 205 million pesos. Included ito sa pork barrel scam. Kung kailan ito, I think nangyari ito ng senador pa si Marcos Jr. Marcos Jr. was senator between 2010 to 2016, mga kababayan, bago siya tumakbo bilang pangalawang pangulo na natalo siya doon kay Leni Robredo noong 2016. Okay, ngayon, binabanggit ito ni Governor Chavit Singson na hindi siya gumagawa ng kwento. Kung kanyang sinasabi na si Marcos Jr. ay na-involve sa pagnanakaw ng kaban ng bayan, plunder, 205 million pesos. Ito yata ang inareglo nila Martin Tambaluslos at ng kanyang asawa ni Marcos Jr. na si Lisa Araneta Marcos. Ito'y involvement ni Marcos noon sa PIDAP na mga iskandalo involving si Janet Lim Napoles. Subalit, bigla na lang naglaho po ang kasong ito, natabunan na. At sa ating pagkakaalam, ito ay isa sa mga binabanggit noon ni Executive Secretary dati ni Marcos na si Vic Rodriguez, na si Bongbong Marcos Jr. ay mayroong mga skeletons in the closet. At isa po yan ang kanyang pagkakadawit ni Marcos Jr. sa pagnanakaw o pangungulimbat sa pundo ng bayan sa pork barrel fund niya bilang senador noong panahon na nasa Senado pa siya, at kasabwat dito ang isang notorious na personalidad na nagngangalang Janet Lim Napoles, the PIDAP Queen. Umabot din po ito, no, ang iskandalo na ito, mahigit 10 billion pesos din po ang nawala at dinambong na pera dito. Ngayon ko lang po nakumpirma ito ng inilalantad ni Manong Governor Chavit Singson sa kaniyang paglalahad na mayroon siyang hawak na mga news clippings wherein ipinapakita po doon na si Marcos Jr. had been accused or had been reportedly filed with a case
involving plunder in the amount of 205 million pesos. Naglaho lang po ito, no? Kaya totoo itong kwento na hindi siya makapalag sa kanyang asawa kay Lisa Araneta at pati sa mga dilawan kina Paquito Ochoa, yung dating executive secretary ni Noynoy Aquino, and even dito kay Martin Tambaluslos na pinsan niya, sapagkat ito ang umaariglo at ito ang nagkamada kung bakit biglang naglaho na tabunan po ang iskandalo na kinasasangkutan ni Marcos Jr. hinggil sa 205 million pesos plunder complaints against him. Kung anong nangyaring ito, kakalkalin dapat ito natin at babalikan. At ito rin po ang dahilan kung bakit binabanggit ni Manong Governor Chavez Singson na hindi malayo po na pakialaman ni Marcos bilang mastermind ang pandarambong sa kaban ng bayan, kasi mayroon siyang ganong pattern. May ganon siyang involvement sa mga iskandalo ng pagnanakaw at pangungurakot at malawakang pandarambong. Not only because sa kanyang pamilya, sa kanyang tatay, yung yumaong diktador na si Marcos Sr., kundi mismo sa kanyang pagkatao. And this is the reason kung bakit pilit pinagtatakpan ni Marcos na hindi mabusisi ang mga iskandalong ito. In fact, mayroon pa po silang utang sa Philippine government, no? Hindi pa ito nababanggit ni Manong Governor Chavez Singson. 203 billion pesos po ang pagkakautang ng pamilya Marcoses, at yan po ay si Marcos Jr. ang estate administrator. Pag sinabing estate administrator po, siya ang nakatalaga bilang mangangasiwa at mamumuno doon sa mga ari-arian at mga pamana ng kanilang pamilya, lalo na mula doon sa kanyang tatay, sa kanilang ama. At umaabot po ang utang nila sa buwis sa mga estate taxes na ito, na may finality of decision sa Supreme Court na inuutusan sila na dapat ay magbayad sila ng mga halagang 203 billion pesos. Subalit, hanggang ngayon po hindi ito kinikilala ni Ginoong Marcos na magbabayad ng 203 billion pesos para po sundin ang kautusan ng batas at pati na po ng Korte Suprema. So, nagpapakita that Marcos Jr. himself has a propensity and a history na nai-involve ito sa mga anomalya. Pandaraya sa buwis, pandaraya sa pundo, including itong pork barrel na case niya na na-involve siya sa Janet Lim na police scandal. Ngayon mga kababayan, mga kasambayanan ni Ka Eric, bakit mahalaga itong pagpupunto na ginawa ni Governor Manong Chavez Singson, lalo na po at kanyang pinuna itong tagapagtahol ni Marcos ni si Aling Claire Marites Castro, na tinawag ni Manong Governor Chavez Singson bilang tagapagtahol, hindi lamang tagapagtahol kundi asong ulol o attack dog, na kapag nakakaamoy ng pera, mangangagat. Grabe ang birada mo, girl. Binira ka tuloy ni Manong Governor Chavez Singson. Ayan, nakalkal tuloy na si Marcos Jr. pala ay mayroon pong involvement sa pork barrel scandal ni Janet Lim Napoles sa halagang mga 205 million pesos. Ay di sisiw yan kung ikukumpara sa 1.3 or 1.4 trillion pesos na pinagnanakaw nila. At ito ay arkitektong disenyo ni Marcos Jr. at ni Martin Tambaluslos. So, chicken pa, no? Chicken feed pa itong pagnanakaw na ito. But the fact that Marcos Jr. has been established to have been involved in the scandal of pork barrel na pandarambong during the time na senador siya, at pati itong pandaraya sa buwis, malaki ito 203 billion pesos po ang kanilang utang sa mga estate property nila na hindi binabayaran with finality of decision by the Supreme Court na dapat magbayad sila. At kung kaya nga hindi yan makaporma sila, lalo na itong si Marcos Jr. sa US government dahil may utang sila din na $365 million sa mga penalties and taxes nila doon sa mga ill-gotten wealth nila sa Amerika, no, as decided by the US court in Hawaii.
marami pong katiwalian ang umaalingasaw ngayon kay Marcos Jr. At hindi po natin ikinagugulat kung bakit itong mga special agents ni Marcos, like itong si Itbulaga Tito Soto, itong si Ping Lacson, ay indefinitely suspended ang kanilang investigation ngayon sa Senate Blue Ribbon Committee dahil aayusin pa daw ang pag-countercheck sa affidavit ni Master Sergeant Gutesa at ng mag-asawang Diskaya. Yan po ay diskarte na lang ng palusot nila Tito Soto sapagkat by October 10, magkakaroon pala ng short recess or break ang Kongreso at balik yata nila is November 10 na. Mga isang buwan ito na recess. And because of that, maiiwasan tuloy na magkaroon ng Senate coup d'etat or regodon of power sapagkat ina-anticipate ni Tito Soto at nila Ping Lacson na pwedeng makakuha ng 13 numbers of senators na enough that will dislodge them to become the majority in the Senate. Para maampat at mapigilan ang balak na ito ng pagkakaroon ng panibagong regodon sa poder sa Senado ay hindi na muna nagkaroon ng mga committee hearings, kunwari ay pinaprioritize ang budget deliberations. Pero ang totoo, by October 10 pala, magkakaroon ng temporary break or recess ng 30 days sa Kongreso o sa Senado. At ang balik yata is November 10 pa. So that time, they are going to buy enough time for maneuvers. Kagaya po itong pagpupuna din ni Governor Chavit Singson na si Marcos Jr. is using all resources available sa kanya, yung kanyang publicity gimmick and public relations na mga management team, binabayaran po ito ng hundreds of millions of pesos. At mula ito sa malamang sa confidential fund ni Marcos. Kaya nga, sa loob ng 3 taon, ang 4.5 billion pesos na confidential fund ni Marcos Jr., ubos na ubos po yan taon-taon. At buwan-buwan po, nagpaparelease si Marcos Jr. dyan ng hundreds of millions of pesos. Mantakin po ninyo for 1 year, umaabot sa 4.5 billion pesos ang confidential fund ni Marcos. By the end of the calendar year or fiscal year, ubos lahat yan. So dito yan kinukuha itong mga ginagamit sa PR or publicity gimmick, itong kanyang mga paggastos noon kung papaano bibit-bitin at ipapadukot si Pangulong Duterte at ipapatapon sa Netherlands. Lahat ng yan po ay coming from confidential and exigency fund of the office of the President. Kaya, hindi kataka-taka that he can afford na gamitin po ang panunuhol sa mga ilang senador na gusto niyang gamitin upang ma-recapture at muling makaposisyon sa loob ng Senado. Hindi rin po kataka-taka na kaya nilang imaniobra ang itong tinatawag na ICI upang ang anumang mga investigasyon will only concentrate and be limited kay Saldico at sa ilang mga secondary players. Pero si Romualdez at si Marcos ay hindi dapat aabutin. Ayan. Malaki po ang pondo na ginagamit ni Marcos, billions of pesos po yan mga kababayan. And every month po, kung i-divide mo yan, hindi po bababa mga kababayan sa mahigit po 300 million ang kayang ipalabas ni Marcos buwan-buwan mula sa kanyang confidential funds na ito. Sapagkat umaabot nga ito ng 4.5 billion pesos every year at wala pong anumang istrikto na pag-audit dyan. Kagaya din po sa ginawa nila kay Vice President Sara Duterte, the same auditing rules apply na hindi po masyadong ini-istrikto yan. At syempre, mayroon din confidential fund dyan sila Romualdez at ang iba pang mga kongresista. Ito nga po yung binabanggit na naging author nito o sponsor nito, yung Joint House and Senate Resolution number 10. Ito yung liquidation by certification. Hundreds of millions to billions of pesos po ay ibinibigay sa mga kongresista bilang monthly exigency and contingency fund without strict audit rules. Walang resibo na nire-require maliban sa certification na nagamit mo na. Pati ang mga komunistang terorista
ang mga dilawan at pinklawan zombies at mga hilaw na komunista sa grupo nila Hontiveros at Dilima, nakikinabang po dyan. Dyan sa Joint House and Senate Resolution number 10. At ito po ay ibinulgar din ni former President Rodrigo Duterte. Ngayon, balikan natin itong bigat ng pagpupuna ni Governor Chavit Singson. Sabi niya, sinimulan mo ito, girl. Tatapusin ko ito. Ibig sabihin, ituloy-tuloy pa ni Manong Governor Chavit Singson ang mga pagbubunyag at pagbubulgar hinggil sa involvement nila Marcos dito sa umaalingasaw at nakakasulasok na uri ng iskandalo ng pandarambong pagnanakaw at pagkukurakot sa kaban ng bayan, itong 1 trillion pesos mahigit na flood control projects. Sabi nga ni Manong Governor Chavit Singson, no less than yung first cousin ni Bongbong Marcos Jr., yung first cousin nila, pinsan nila, na dating mayor ng Lawag City, na si Michael Kion, ang nagsasabi na ang kontraktor ngayon ni Marcos noon ay siya ngayong alkalde sa Lawag, at ang mga Diskaya couple ay may mga proyekto at kinokontrata kay Sandro Marcos dyan sa Ilocos Norte by the several billions of pesos. At alam po natin na ito ay mga kontratang pang-sindikato. Subalit, pilit po itong itinatanggi nila Marcos. Hindi po magsasagawa ng kwento-kwento lamang si Governor Chavit Singson kung wala siyang batayan. Kaya nga malakas ang loob niya. Sabi niya, pag nagsisinungaling ako, ipapakulong niyo ako. Pero kung kayo ang nagsisinungaling, lumayas kayo sa kapangyarihan at poder. May punto. Maganda po magsanib puwersa itong mga pagpapahayag ni Governor Chavit Singson at nitong matapang na kongresista from Cavite na si Congressman Kiko Barsaga. And sana po ay samahan ito ng taong bayan upang nang sa ganon, mas malakas at mas malawak po ang maaabot ng mensaheng ito. Naniniwala ako personally na hindi pa po titigil dito si Manong Governor Chavit Singson para lalo pang maibunton ang katotohanan at ang mga paniningil ng taong bayan papunta po kay Marcos Jr. Kaya nga ang nagpatakas din kay Saldico, anong banggit ni Governor Chavit Singson, si Romualdez at si Marcos ang nagpatakas kay Saldico. At dito kina Dong Gonzales at dito kina Garjola na to na mga committee of gang ng mga sindikatong congressman nakasabwat dito sa arkitekto ng pandarambong ng mga realignment o budget insertions at mga unprogrammed items kung saan dyan ang gagaling ang pagnanakaw na ito. Maganda po at hindi po natitinag si Manong Governor Chavit Singson sa kanyang paghahayag sapagkat nakakapagbigay ito ng inspirasyon at pag-sustain po sa pagmumulat ng ating mga kababayan that indeed, ang punong salaring kriminal sa pagkakaroon ng malawakang pandarambong at pagnanakaw at pangungurakot na nanumbalik po sa gobyerno sa ilalim ni Marcos Jr., walang iba kundi si Marcos Jr. po mismo. Ayan. Magbabalik po tayo dito sa umaatikabong na mga bira at mga pahayag na ibinibitaw at mga inilulunsad ngayon ng pagkakaroon ng plataforma sa social media ni Governor Chavit Singson. No? Maganda ka, girl! Aling Claire Marites Castro, ang tagapagtahol ni Marcos dahil may bago ka ng katawagan. Asong ulol ang tawag sa'yo ni Governor Chavit Singson, na kapag nakakaamoy ka daw ng pera, ay talagang mangangagat ka dahil yan ang role at purpose mo. Ngunit ginagamitan ka lang ng dogtag na USEC. Ayos! Ang galing ng mga birada po ni Manong Governor Chavit Singson. Sa mga kababayan po natin, gustong sumabaybay mamaya, alas 9:15 ng gabi, samahan niyo po si Ka Eric sa ating live stream with Ka Eric, Balita at Talakayan, 9:15 in the evening, dito po sa Pilipinas, Philippine Standard Time. At mayroon din po tayong every morning may isa tayong video analysis and then in the afternoon another one. At sana po ikampanya pa rin natin at ipagpapatuloy ang pagsuporta, pag-like, pag-share at pindutin na rin po ang notification bell upang tayo po ay ma-notify kapag mayroong video analysis from Ka Eric at mayroon tayong mga live stream. At utang na loob po ni Ka Eric at ng aking pamilya
sa inyong pagmamahal at pagsuporta kung bakit patuloy na lumalago at nagiging very dynamic ang ating interaction dito po sa ating channel, sa Ka Eric Celis YouTube channel, and even sa ating Facebook Live simultaneous every night, 9:15 in the evening, Philippine Standard Time, together with our Facebook na mga followers naman po yan, at YouTube syempre. So, sa gustong tumulong ulit at voluntarily and with all sincerity, you can support with whatever way that you can help ang ating Bangon Sambayanan People's Movement for advocacy, for community organizing, and for our community forum, and for our sharing of information sa iba't ibang sektor. You can help po our operational cost dito po sa numero na 0916-308-7710 kay Langging po o Rohilda Celis. Maraming salamat sa inyong pagsuporta at pagsubaybay, at maraming salamat muli sa inyong patuloy na pagmamahal sa bayang Pilipinas. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas sapagkat walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito po si Ka Eric at nagpapaalam po para sa video analysis time na ito, and may God bless you, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. See you again in the next live stream and video analysis with Ka Eric. Maraming salamat.